Jinggoy Estrada ba siya? Gusto mo? Oo. Ito, pakinggan natin. Yung nagtalo sila. Yes, ni Senador Kiko. Hindi, bigyan mo muna uli ng konteksto. Kasi si Senador Jinggoy yata magsasalita eh. Oo, feeling daw kasi ni Senador Jinggoy, yung parang comment ata ng Senador. Ano muna yung sinabi ni Kiko? Yung tungkol doon sa mga Napoles. Ito daw niya, kung ang mga Napoles ay naparusahan lang noon, wala sana tayong problema ang kinakaharap ngayon. Kung lahat sana nakulong. Parang ganun yung konteksto, ha? Sige nga, sige nga. So, feeling ni Senador Jinggoy, parang siya pinariringgan. Mukhang siya nga. Kasi wala namang ibang senador, di ba? Dalawa lang sila. Na-aktibo na ngayon, no? Sige nga po, pakinggan natin. Majority Leader. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Just a very quick manifestation. For the record, there was no intention of maligning any individual. In the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee, wala pong personalan, gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa. Dahil bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa judiciary. At doon din na tinalakay at pinag-usapan ang problema ng conviction rates, particular ng Sandigan Bayan. 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Thank you, Senator Francis Pangilinan. President, yes, you may respond. ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kumari ko siguro ikomento, is siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto e kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. Yes, minute for suspension. Majority Leader. Yes, very. Session is suspended. Ayun, no. Wala ka ba panawagan? Na, Sa kay Senador Jinggoy? mga asawa, wala na. Wala na, okay na tayo. Okay na tayo. Kala ko may nananawagan. Buti-buti, wala tayong problema. Usapin mo. Hindi, pero Tama naman yung sinabi ni Jinggoy, Jen. inubo na naman ako. Kasi di ba, tama eh. Kasi sila yun eh. Yes. Oo. Well, nakalipas naman ng ilang minuto kasi nga ay lumapit naman si Senador Kiko. Humingi ng at nagabot apology. ng kamay. Mukhang nagkasundo naman yung dalawa at nagpataw. Alam mo, kung hindi po kayo sa ating mga pangkaraniwang mamamayan, kung hindi po kayo nakakapanood ng mga hearing kahit sa Kamara, sa Senado, yung mga yan, akala mo halos magbababag na eh. Di ba? Pero pagkatapos ng mga yan, sila din ang magkakaibigan, nagbibiruan din yung mga yan eh. Opo, bisan akala nyo lang na pag sa plenaryo, yung nagsisigawan, akala mo may baril magdodraw. Hindi po, kapag nag-usap-usap yung mga yan, minsan, siyempre may titindig yung Senate President o kaya naman minsan yung mga malalamig ang ulo dyan. Later on, magkakausap-usap din naman yan. At may pagkakataon minsan, Nelson, di ba? Di ba, magkakontra sila sa ganyan. Yes. Darating ang pagkakataon, silang dalawa naman magkakampi kasi isa naman yung stand nila sa isang issue. Ganun lang po yan. Kaya ako, minsan yung mga nakikita nyo po nag-aaway-aaway sa Kamara, sa Senado, huwag nyo pong personalin masyado yan.
Dahil sa totoo lang, pakalipas po ng ilang mga oras, sila ay magkakasama pa rin po dyan. Ano ha? At pagkatapos ng pangyayari na yon, doon naman tumindig si Senador Robin Padilla. So, ayun. At pagkatapos yun na nga po yung ikinukwento natin kanina. Pero sa Senate Blue Ribbon Committee, Yan, ang gusto ko. Interesado ako dyan. ay kumanta Oo. na si Engineer Henry Alcantara. Yan, isa-isahin natin yan. Tatanda mo dyan nung Oo. last hearing, di ba? Nag-analyze tayo rito. Oo. Sabi ko, ang ayaw lang talagang aminin ni Alcantara, yung Ghost Project. Oo. Pero hindi tinatanong kung saan ka involved. Saan ka may kaalaman? Sa kabatiran? Yun ang itinanong sa kanya ni... Oo. Ewan ko kung si Secretary Boying ang nagpaluta. Kasi meron na siyang written statement. Ngayon po, sa araw nito, meron na siyang written statement at marami na siyang sinabi, Nelson. Pakinggan siguro natin. Oo. Ano ba sinabi ni Engineer Alcantara kanina? Sige nga po. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pat ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Ayun. Yun daw na siya, yung sa part ng kay Kong Saldi. Ano naman yung sinabi ni Congressman ni Engineer Alcantara tungkol kay Senador Jinggoy at saka kay Senador Joel Villanueva. Nagdawit na? Meron din. Oo. Tapos meron din tungkol dun sa kanyang, yun ang kanyang boss naman, yung Yusek Bernardo naman. Aha. Oo, Sinabi na rin niya? Meron. Ba? Pakinggan din natin. Aha. Una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Nagkasama kami sa Laguna. Na-promote siya nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024,
May kabuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo nga sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ang detalye ng NEP 2024 ay may andito po nakasulat po. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Ayun, nabanggit na rin. Pero yung kasama din sa statement niya, Nelson, hindi na natin mahaba lang eh. Hindi natin naikat ng ating mga kasama. Nabanggit din niya yung Senador Jingo Estrada at saka Senador Joel Villanueva. Oo. Yun. Ay, yung At Mitch saka Kahayon, mukhang nadagdag. nabanggit na rin eh. Ayun, pati yung Mitch Kahayon, nadagdag din. Oo. Ay mukhang yun na nga ang nangyari. At kanina din po, sa Senado, Nelson, ay tumindig din. Nagkaroon ng manifestation si Senador Joel Villanueva at mariing pinabubulaanan din yung maging paratang sa kanya at ang katunayan nga raw ay humarap sa pagdinig, investigasyon ng ICI kanina. At pagkatapos doon, nagkaroon siya ng manifestation, ay nagmanifestation din naman yung Senador Jingo Estrada. Ayun, doon na sumunod-sunod yung ating ikinukwento kanina. Ang wala pang sagot, yung Mitch Kahayon, wala pa rin pong statement yung Senador Bong Revilla. Nason? Sino pa? Pero si Saldico ay may statement na. Ano sabi niya? Meron ba siya nilabas sa social media? hindi Mukhang daw- sa social media eh. Mga kasinungalingan daw yung sinasabi sa Senado. Ayun, saan ba? Tingnan natin sa social media rin ba lumabas yung kanyang statement. Sabi niya, sa pamamagitan ata ni Mr. Paulo Espiritu. Ayan. The allegations made against me during today's Senate hearing are false and baseless. I reserve my right to respond to these allegations all the proper time before the proper forum. Yan daw po ang naging statement ni Congressman Saldico na ngayon ay nasa ibayong dagat, mukhang nagpapagaling pa rin. Wala pa rin statement yung Yusek Bernardo Nason. So hindi pa yun ang mga bago na palutang eh. Hindi pa lumulutang yan eh, no? Kasi bago ito nagkaroon ng investigasyon nag-early retirement ito eh. Retirement. Oo. Nasa Pilipinas kaya yan? Hindi natin alam, ano ha? Kasi nung nag-privilege, ang tawag doon, nag-show na ang Pangulo, nung nabanggit yan, kinabukasan agad eh. Nag-retire. Nag-early retirement agad siya. Naiwanan itong si Secretary Manny Bonoan. Ayun. Si Secretary Bonoan na nandyan, parang hindi naman nadawit Hindi na tanong ata sila kasi iba-iba na yung yung napag-usapan eh. Di ba, merong binanggit si Senador Lacson na kumpanya na dinadawit si Secretary Bonoan. Ayun, yung last hearing. Oo. Yung si Pati yung mayor ng Candaba, di ba? Oo. Si yung sa statement niya, ni Bryce Hernandez. Ang problema nga, hindi napagtunan ng pansin gaano eh. Interesado ka ba doon sa naging mainitang balitaktakan ng Boying Remulian ni Senador Ping Lacson at saka ni Senador Dante Marcoleta? Tingnan natin. Sige nga po. Ito, mainit din po ito. Ito'y kasi simula pa lamang eh.
magsisimula pa lamang po yung pagdinig, ay nagkaroon ng pag-question si Senador Rodante Marcoleta. Pakinggan po natin at naging mainit ito. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in Hearing is suspended. investigating. Mainit ha. Simula pa lang, away na yan. Iparinig natin yung off-mic. Merong Yung off-mic. may continuation pa yan? Yung bagamat nakasuspend. And the objective. Iparinig natin yung off-mic. Andiyan yung action I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of Witness Protection Program. That's all what I did. Bakit? Bitin eh. Oo, sayang. Dapat yung mas mayroon pang mas nauna ng konti dyan eh. Na nire-raise na, ang sabi ni Senador Lacson, what's your point? Ano bang pinupoint mo? Nung pinupoint nga niya, etc. Tapos sinabi niya, why you are so protecting the Diskaya? Yun yung pinarinig. Yakarutong. Ayun. Kaya sabi nga niya, pwede ba i-record natin ito? Wag i-record natin, i-resume natin ang hearing. Yun ang kanyang challenge. Ang problema, hindi. Kaya nung binalik ni Senador Ping Lacson yung hearing, Nagbasa na. binasa na ni... Statement ni Alcantara. Ayun, di Alcantara. Oo. Well, ako naman sa kabilang banda, Nelson, alam mo, ako'y nanghihinayang, yung experience ng Senador Ping Lacson bilang isang pulis, isang investigador, at yung experience ng Senador Rodante Marcoleta bilang abogado, sana mag-join eh. Ako sa tingin ko, pag nag-join yung dalawa, Dapat nag-usap muna sila bago yun na nga eh, may mararating sana eh. Nag-usap na bago magsimula, no? Kung sa akin lang, di ba? Bagay, kasi ni-raise agad Parang din- personal nilang dalawa yun. kasi agad ni-raise agad ni Senador Marcoleta yung parang ano ba? Prejudicial question. Prejudicial question eh. Oho. Well, ako naman, sana sa part ni Senador Marcoleta, pwede namang, ano ba? personal na lang. Ano ba ito? Pagalitan natin Pagdating dito. Alam mo naman tayo sa palatuntunan Hindi, wala tayong kinikiligan dito. Based on facts lang tayo, no, ha? Kasi sabihin, ito daw, okay na rin yung video. Yung simula, yung ano, Hindi, iba ito. Iba na ito. Iba ba to? Ano bang video ito? Yung off-mic. Hindi daw, hindi yan daw. yung mamaya. Yan yung nakakatawa. Gano'n. So, yun yung dito sa palatuntunan ng ito, sabi ko nga, ako personal ko, Nelson, kung magkakatulungan lang yung Ping Lacson at saka yung Senador Marcoleta, ako sa tingin ko may mararating itong investigation eh. Mukhang maganda yung tandem ng dalawa. Mas maganda mag-usap muna. Oo. Bago mag-hearing. Usap muna. Kung ni-raise agad ni Senador Marcoleta yung point na yon, pwede ba? Actually, pwede naman sila mag-usap-usap na eh. Ang problema, nasa plenaryo, nakaano na, ayun, tuloy na ahiya nangyayari. na kasi yun eh. Siyempre. On the record na yun eh. Eto, Jen. Yan. Ano ba yan? Kasi di ba tayo, nung sinabi ni Senador Erwin Tulfo na walang batas-batas dito. Sometimes we can bend the law to please the people. Mabigat yan, ha? Tapos, is that right, Mr. Secretary? Oo. Yes, sir.
nung nagganon si Secretary Remulla, Oo. may mga nakapakinig na abogado eh. Ganon? Biglang Na- makikita mo yung Yung reaction reaction. nila? Napatawa, napapalakpak? Mukhang nalukot Pwede natin panoorin? nalukot yung mukha dyan. Sige nga. Oh, tingnan mo. Panoorin nga natin. I-observe ko. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ulitin mo nga yung part na yun. Yung part, kasi dyan, medyo ano siya, yung may kausap pa siya. Sabi, kain tayo mamaya. Parang yun, gutom na Ang ako. nasa likod po yan, yung Secretary General ng Blue Ribbon. Attorney yan. Si Attorney Kimbo. Ayun, Matagal na yan. Bigyan mo nga ng konting yung part lang na yun. Yung, Ayan, kung bakit siya napaganyan. Baka nagutom eh. Baka naman nasundot sa bar ng party ng katawan. Ulitin mo na, sa ano part na yan. Yes, sir. Po ang taong bayan Yan. sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Priceless yung reaction mo, Attorney Kimbo. Pati si Jericho, nasa likod. Kabarkada natin yung sa likod ni Erwin. Ganun Staff ba yung niya yun. reaction oh. niya? Hindi naman. Pero maramdaman mo, siyempre. Parang nagkamali. Ano? Si Sir Jericho, barkada natin. Reporter din yan eh. Yung nasa likod ni Senador Erwin. Ano, ha? Ako naintindihan ko yung minsan bugso ng damdamin eh. Oo. Pero, Hindi, ako sa tingin ko, tinindigan niya ng gusto eh. ayun nga, ang Hanggang problema. sa plenary eh, di ba? Kasi pagka bugso ng damdamin, pwede mong sabihin na, hindi, dito lang kasi yan eh. Para to dramatize yung kagustuhan ng tao. Pero sabihin mong tama, gagawing ano yan eh, di ba? Gagawing basihan na yan eh, sa mga susunod eh. Agin nga, yung sabi ko, paano kung halimbawa, nagbaliktad ng pagkakataon, si Senador Erwin naman ang napalatangay, nakusahan, halimbawa lang. May nagturo din, di ba? Oo, halimbawa. Yan pong senador na ito ay kasama. Hindi mo maiwasan yan, bilang public official, Tapos nangyayari may yan. nagsabi, sole! Paano gagawin natin? Oo nga, no? Well, ako, discussion lang po ito. Huwag kayo magdamdam sa amin. Ay,